Alright, ako na naman mga kaibigan, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan. Dito sa nagtitrending na balita ngayon, na ito na nga, Hontiveros, ipinuntong incorporator ng Baupu, si Alice Go. At ilang mga kaso umano sa abroad ng mga tropa pits niya. Okay, ito na. Pinalutang ni Senadora Risa Hontiveros na may kaso umano sa ibang bansa ang ilang incorporator ng kumpanya kung saan incorporator din si Mayor Alice Go. Ayan, incorporator. Okay. Ibig sabihin ay kasosyo. Okay, continue. Kasunod yan ang pahayag ng alkalde kung saan itinatanggi niyang espiya siya at nilinaw rin ang ilang aspeto ng kanyang pagkakilanlan. Saksi si Maris Umad. Saksi, for real. Real na real. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po. Ang ganitong sagot ni Bamban Mayor Alice Go sa tanong ng mga senador tungkol sa detalye ng kanyang pagkatao, ipinaliwanag niya sa inilabas na pahayag sa kanyang social media page. Humingi ang alkalde ng paumanhin sa isang pahayag na pinost online. Halos blanco lang daw siya tuwing haharap sa mga senador. Traumatic daw kasi ang mga tanong sa Senate hearing tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil sasariwain umano nito ang sugat ng kanyang kamusmusan. Yan ang mga kaibigan na sabi ko. Okay? Alam nyo, lahat ng mga nakakulong, pag tinanong mo, sabi nila wala silang kasalanan. Okay? Ganon. Kaya itong si Alice Go, ay possible na ito mga kaibigan, ha? Possible na makulong. Oh. Okay, anak daw kasi siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay. Bata pa raw ay iniwan na siya ng kanyang totoong ina. Pinalaki raw at itinago siya sa hog farm. Iniwas daw siya sa mga bagay na magbibigay sana ng kanyang pagkakakilanlan. Yan daw ang dahilan kaya halos wala siyang matandaang karanasan. Amnesia. Giniit niyang totoong home tutored siya at walang papel o diploma ng isang formal na edukasyon. Ayun mga kaibigan, questionable talaga. Kahit saan silipin mo ito. Kahit ano, pag-aralan mo na mabuti, itong sinabi ni Alice Go ay talagang questionable. Okay, kasi nga, nagka-amnesia. O, continue lang, ha? At totoo umanong nalaman lang niya ang pangalan ng kanyang ina nang iparehistro ang kanyang kapanganakan nung teenager na siya. Ang pag-iwas umano niya sa mga tanong ay dahil ayaw na niyang makaladkad ang 70 anyos na ama sa issue. Ganon. Sa parehong pahayag ay tinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa niraid na pogo sa Bamban. Hindi umano siya protektor o nasa likod ng iligal na operasyon nito. Hindi rin daw siya espiya ng alinmang bansa. Sabay pagtitiyak sa mga kababayan na siya'y tunay na Pilipino. Talaga naman, tunay. Okay. Ito kayo tunay. Okay, continue lang. Bilang alkalde, wala umano siya natanggap na ulat tungkol sa mga iligal na gawain ng pogo bago ito i-raid. Ganon. Ibig sabihin, mayor ka ng iyong bayan, wala kang kalam-alam na nagaganap sa inyong bayan ay ganyan. Impossible, okay? Yung ang barangay kapitan, alam yan yung mga ganyan. Continue lang. Kasi nga, sa tingin ko, pira-pira ito ang labanan dito. Okay, continue lang. Pero ipinunto niyang lisensyado ito at may opisina ang PAGCOR sa Pogo Compound. Nako. At PAGCOR ang may responsibilidad na i-red flag o supilin ang anumang paglabag nito. Tungkulin din daw niya na bigyan ng maayos sa trabaho ang mga kababayan, kaya pinayagan ang pagtatayo ng Pogo Hub. Pero nakatayo na ang Pogo Compound bago pa siya naging alkalde noong 2022. Yan na nga, okay? Nakalista pa siyang kinatawan ng kumpanya nag-apply ng permit sa munisipyo noong September 2020. Yan, dyan siya sasabit mga kaibigan, okay? Kaya talagang malaki ang possible na makulong nga ito, si Alice Go. Kahit maraming kabutihan na ginagawa ito sa Bamban, okay? Na talaga namang suportado ito ng taga-Bamban dahil nga ito ay magaling daw na mayor. Pero sabit, talagang sabit kahit anong paikot-ikutin Okay, continue lang, ha? Pagpunto ngayon ni Senadora Risa Hontiveros, incorporator siya ng Pogo sa Bamban. Base sa mga dokumento noong 2019 pa isinumite sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ayan maliwanag ito, incorporator. Talaga naman ito si Senadora Risa na ito. Talagang hindi na tinantanan si Alice Go. Parang si Kibuloy nawala na. Nawala na sa issue. Ito na yung pumalit. Ha? Ulitin natin, ha? Base sa mga dokumento noong 2019 pa isinumite sa Securities and Exchange Commission o SEC. Gayon din ang Chinese na si Zhang Ruijin at ang Dominican na si Bao Yenglin. Si Zhang na-convict umano noong isang buwan matapos Ibig sabihin, mga kasosyo yan ni Alice Go.
Ganun na yun eh. Corporator eh. Okay, continue lang. Masangkot sa mga largest money laundering case sa Singapore. Habang si Bao Ying may kinakaharap din umanong mga kaso. Nako. Ipatatawag naman ng NAPOLCOM si Mayor Guo bilang bahagi ng proseso ng pagtatanggal sa kaniyang kapangyarihan ng pangangasiwa sa local police. Ano eh? Go. Ipapatawag ng NAPOLCOM bilang bahagi ng proseso na pagtatanggal sa kapangyarihan mga siwa sa lokal. Ibig sabihin ay tatanggalan siya ng karapatan na humawak ng kapulisan, ganun. Ganyan. Ibig sabihin ay wala na siyang power yan. Pag ganyan nangyari. Talaga possible ito mga kaibigan. Ha? Continue lang ha. Pero bahala na kayo kung anong masasabi nyo dito. Itong si Alice Go ay spy ba talaga? Or ito ba talaga ay hindi? Ha? Ito ba talaga ay kasosyo siya? Or ito ba talaga ay hindi? Ha? Ito ba ay nagsasabi ng totoo? Ito ba talaga ay hindi? Chinese ba talaga ito? Or hindi na naman? Nako, ay maraming tanong mga kaibigan ha? Bahala na kayo, kayong sumagot. Kayo ba ay naniniwala na si Alice Go ay isang maganda? Di ba? Okay, continue lang. Para mapag-aralan kung may basehan ang hakbang na ito. Ngayong linggo raw nila inaasahan lalabas ang desisyon ng NAPOLCOM. Maging ang Philippine National Police, sinisiyasat na rin ang kaso. Nako, yari. Lagot. Ayan, nagsalita na. Si Madam. Iimbestigahan na rin po natin kung nagkakaroon po ba ng kapabayaan yung local police po natin ng Banban Tarlac, kung bakit po hindi po nila na-monitor na may ganito po palang illegal activities yung Pogo-related business. Ayun nga no, bakit hindi kaya na-monitor ng mga pulis dito sa Bamban itong Pogo operation na may mga kabalbala na ginagawa? Okay, yung Pogo. Ayun ang malaking katanungan. Pero bahala sila dyan. Ha? Reaction video ito mga kaibigan. Baka umaya dami kong basher nito. Sigurado. Ha? Continue na. Ulitin natin. Sabi ni ayan o. Ayan na. Sabi ng NAPOLCOM, DLG NAPOLCOM Center. Okay? Ng NAPOLCOM. Maging ang Philippine National Police, sinisiyasat na rin ang kaso. Iniimbestigahan na rin po natin kung investigation na. Sigurado ito. Tuloy-tuloy ito mga kaibigan. Para lang ito si Pastor. Noon po ba ng kapabayaan yung local police po natin ng Banban Tarlac, kung bakit po hindi po nila na-monitor na may ganito po palang illegal activities yung Pogo-related business. Ayon naman sa PAGCOR, ilang floor lang ng isang gusali sa Bangko Compound. Bantay sarado na ng mga yung Pogo. Bantay sarado na ng mga police. Dapat noon pa. Dapat noon pa binantayan. Okay? Pero nakapending siguro yan. Baka mamaya may mag-operate na naman dyan kaya binabantayan. Continue lang ha. Ang lisensyado sa kanila at hindi ang buong compound. Hindi raw masabi ng PAGCOR kung may iba pang bahagi ng compound na nag-ooperate bilang Pogo Hub. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi. Ayan mga kaibigan na for real na real. Ito kayang si Alice Go ay sabit. Okay? Or makakasuhan. Or pag nakasuhan ito, damay na ito mga kaibigan. Talagang damay ito. Siya. Na possible nga na makulong ito. Kasi nga, kung sa China mga kaibigan, yung mga vlogger doon sa China, ayaw dito kay Alice Go. Hindi daw nila, tiyatanggi rin nila na kanilang ito, citizen. Pilipino daw ito, ginagano-gano. Ng mga vlogger sa China. Okay? Nakakaawa na talagang kasi nga bahala na sila. Alright, anong masasabi niyo mga kaibigan? Dito sa nagtitrending ngayon na ito si Alice Go ay viral pa rin. Okay? Hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget comment. Bye bye. Thank you.